Samantala, tila nawawalan na umano ng interes ang ilang Pilipino sa patuloy na impeachment trial. Ayon kay Athens Rufil Fernandez, isa umano sa mga dahilan nito ay dahil paulit-ulit na lamang ang mga usapin at wala ng bagong pasabog na inaabangan ng publiko. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, mas marami rin umanong Pilipino ang kailangang pagtuunan ng pansin ang kanilang sariling problema, gaya ng mahal na bilihin, mataas na presyo ng gasolina, at iba pang gastusin. Dagdag pa rito, napapansin din umano ang atensyon ng publiko sa iba pang kontrobersiya, kabilang ang issue tungkol sa flood control projects. Pero mas naging kapansin-pansin ang usapin tungkol sa gastos ng impeachment trial. Ayon sa pahayag ni Attorney Fernandez, umaabot umano sa 25 milyong piso kada araw ang gastos na kung magpapatuloy ng matagal ay maaari umanong umabot sa bilyon-bilyong piso. At dito lumalabas ang isang malaking tanong. Kung milyon-milyon ang ginagastos bawat araw pero sinasabing nababawasan naman ang interes ng publiko, sulit pa ba ang pagpapatuloy nito? Samantala, ayon pa kay Attorney Fernandez, may isa pang kapansin-pansing epekto ang impeachment issue, ang umano'y pagtaas ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang pananaw, maaring ang impeachment na ito na umano ang maging pag-asa ng mga kumokontra kay VP Sara upang mapigilan siyang makatakbo sa 2028 elections. Kaya ngayon, mas umiinit ang tanong, impeachment ba talaga ang pangunahing layunin o may kaugnay din ba itong 2028 elections? Pero bago tayo magbigay ng sariling konklusyon, mas mahalagang pakinggan muna ang reaksyon mismo ng mga Pilipino. Ano nga ba ang masasabi ng publiko sa lahat ng nangyayaring ito? Narito ang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga Pilipino. At ayan ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga Pilipino tungkol sa isyung ito. Iba-iba man ang kanilang pananaw, isang bagay ang malinaw, patuloy pa ring pinag-uusapan ng publiko ang impeachment trial. At kung ano ang magiging epekto nito sa politika ng bansa, lalo na habang papalapit ang 2028 elections. Sa huli, nasa publiko pa rin ang karapatang magtanong, magsuri at bumuo ng sariling opinyon. Impeachment ba ang tunay na sentro ng laban na ito? O may mas malaking politikal na laban na unti-unti nang lumilitaw? Ikaw, ano ang masasabi mo? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. At kung nagustuhan mo ang update na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pang balita at kaganapan. Maraming salamat sa panonood mga ka-JMD. Ingat palagi at magkita-kita tayo sa susunod na update.